Sa kalagitnaan ng isang malakas na bagyo, isang batang lalaki ang naglalakad sa masukal na gubat. Basa ang kanyang damit, nanginginig ang katawan, at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Naligaw si Buboy matapos mahulog sa ilog ng tangayin ng malakas na agos. Ramdam niyang takot na unti-unting gumagapang sa kanya. Wala siyang ibang matanaw kundi kadiliman, puno, at ang nakakapangilabot na ugong ng hangin sa pagitan ng mga sanga. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa mapansin niya ang isang bahay sa dulo ng baryo. Ang bahay na matagal nang kinatatakutan ng mga taga roon. May mga nagsasabing isang aswang ang naninirahan doon. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagdalawang isip. Mas matindi ang takot niyang manatili sa gubat kaysa pumasok sa bahay na iyon. Mataas ang bakod ng bahay. Luma ang kahoy at tila maraming taon na ang hindi naayos. May kalawang na mga bubong at ang mga bintana ay bahagyang nakabukas. Sa loob nito ay may aninong gumagalaw pero hindi niya makita ng maayos. Basang-basa siya, giniginaw at halos hindi na makatayo sa pagod. Kailangan niya makasilong kaya lumapit siya at kumatok sa lumang pinto. Sa kanyang pagkatok, bumukas ito ng walang tunog. Mula sa loob, lumitaw ang isang matandang babae. Payat ito, maraming kulubot sa muka at mahaba ang buhok na medyo manipis na sa dulo. Tila mahina ito sa unang tingin, pero ang mga mata nito ay matalim. Sa kabila ng itsura, may kakaibang bait sa kanyang ngiti. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Buboy sa loob ng bahay na hindi niya alam kung magiging kanlungan o kapahamakan niya. Sa loob ng bahay, hagad niyang naramdaman ang init na bumalot sa kanyang basang katawan. Ang paligid ay may kakaibang katahimikan. Sa sahig, may lumang banig. Sa sulok, isang lumang aparador na parang hindi nagagalaw sa tagal ng panahon. May isang malaking mesa sa gitna ng sala. May nakapatong na pinggan at isang lumang lampara na mahina ang ilaw. Sa may dingding naman, isang altar na nakatayo. May kandilang nauupos at mga lumang larawan na hindi niya nakikilala ang mga mukha. Habang nakaupo siya sa isang maliit na bangko, ramdam niya ang lamig sa kanyang kasuotan. Maaliwalas sa loob ng bahay, pero may kung anong amoy na hindi niya mawari. Malansa, parang dugo na hinaluan ng tuyong dahon. Sinubukan niyang huwag isipin iyon. Ang mahalaga sa kanya ng mga oras na yon, ligtas siya at may matutulugan ngayong gabi. Lumipas ang ilang minuto. Ramdam niyang unti-unting bumibigat ang kanyang talukap. Gusto niyang matulog, pero may kung anong kaba sa loob niya. Tahimik ang kabahayan. Wala man lang tunog ng mga daga o kulisap. Parang isang lugar na hindi dapat tinutuluyan ng sinuman. Pero dahil sa pagod, hindi na niya inisip ang kaba. Hinayaan niyang lamunin siya ng antok. Pumasok siya sa maliit na silid na itinuro sa kanya ng matanda. May isang papag na may lumang kutsyon. Tila hindi nagagamit ng matagal. Humiga siya roon, niyakap ang sarili dahil sa lamig at pumikit. Dahan-dahang naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan. Malamig ang hangin na dumadaloy mula sa maliit na siwang ng bintana. Tahimik ang paligid. Pero may kung anong ingay na gumising kay Buboy. Isang mahinang tunog. Parang yapak o banayad na paggalaw sa kisame. Sa simula, hindi niya iyon pinansin. Hinisip na baka hangin lang o isang daga na gumagapang. Pero habang nagigising ang diwa niya,
Napansin niyang may kakaiba sa tunog. Parang isang bagay na unti-unting lumalapit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung anong oras na. Pero sa labas ng malit na siwang ng bintana, aninag ang mapusyaw na liwanag ng buwan. Bumangon siya ng bahagya. Pilit pinakikiramdaman ng paligid. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. Sa loob ng maliit na silid na iyon, walang ibang naroon kundi siya. Ang papag at ang lumang aparador sa sulok. Pero pakiramdam niya, hindi siya nag-iisa. Napatingin siya sa pinto. Bahagyang nakabukas. Hindi niya matandaan kung iniwan ba niyang nakasarado iyon bago siya natulog. Bumilis ang tibok ng puso niya. May narinig siyang mahinang ugong. Parang hangin na dumaan sa isang makipot na espasyo. Pero hindi iyon tunog ng hangin. Mas mabigat, mas mahaba, at tila nang gagaling sa itaas. Tuluyan na siyang bumangon mula sa papag. Ingat na huwag lumikha ng ingay. Humakbang siya palapit sa pinto. Bahagyang sumilip sa maliit na awang. Wala siyang makita. Pero ramdam niyang may kakaiba sa labas. Nang itaas niya ang paningin, doon niya nakita ang anino sa kisame. Sa una, hindi niya agad naintindihan ang kanyang nakikita. Parang isang madilim na bagay na nakabitin. Dahan-dahang umuuga. Pero nang masanay ang mga mata niya sa dilim, unti-unti niyang naaninag ang hugis ng isang katawan. Mahaba ang buhok. Manipis at parang lumilipad kasabay ng hangin. Nakapikit ang mga mata nito. Pero nang tumitig siya, unti-unting bumukas ang mga iyon. Nanlaki ang mga mata ni Buboy. Napaatras siya. Gustong sumigaw, pero natuyuan ng lalamunan. Hindi siya makagalaw. Doon niya napansin ang mas nakakatakot pang bagay. Ang kalahating nasa sahig. Sa sahig ay nakaupo ang kalahating katawan ni Aling Cora. Parang walang buhay. Pero mula sa nakabukas nitong sugat sa may parting bewang nito, may lumalabas na mahaba at madilaw na bituka na parang unti-unting humihinga. Nakadikit pa ang ilang laman nito sa parting itaas ng katawan. Parang nababanat na bubblegum na tila ilang hiblang nag-uugnay sa dalawang bahagi ng kanyang katawan. Nanlamig ang buo niyang katawan sa takot. Hindi na siya nag-isip. Humakbang siya patras, nanginginig at hindi alam kung anong gagawin. Sa kanya napansing gumalaw ang kalahating katawan sa sahig. Dahan-dahan iyong tumayo, parang unti-unting nabubuhay. Kasabay ng pagtayo ng mga paa ni Aling Cora. Ang itaas na parting nasa kisame ay walang tigil na ikinakampay ang malalaki nitong mga pakpak. Nakabuka ang malaki nitong bibig. Tumutulo ang laway. Parang huminto ang mundo ni Buboy. Pakiramdam niya, nanigas ang buo niyang katawan. Hindi makagalaw, hindi makasigaw. Ang utak niya ay pilit naghahanap ng paliwanag. Ang mga paa niya ay parang ipinako sa sahig sa matinding takot. Napalunok siya. Pilit na nilolo ng takot na halos sumakal sa kanya. Napakabilis ng pangyayari. Pinilit niyang igalaw ang katawan na tumakbo palayo. Napakadilim ng pasilyo, pero hindi niya alintana. Ang mahalaga, makalayo siya sa kwartong iyon. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa sala. Naramdaman niyang lumakas ang hangin mula sa likuran niya. Sigurado na siyang sinusundan siya ni Aling Cora. Tinungo niya ang pinto. Hinila ang siradora, pero hindi iyon bumubukas. Sa kanyang likuran, may narinig siyang pagaspas na malaking pakpak at matinis na tunog. Parang tunog ng napupunit na yero. Lumilingon siya pero hindi siya humihinto.
Sa gilid ng kanyang mga mata, may gumagalaw sa itaas. Dahan-dahang lumalapit sa kanyang halimaw. Alam niyang malapit na sa kanya kaya dumapa siya sa sahig at gumapang sa pinakamalapit na mesa. Gusto niyang sumigaw sa takot, pero walang lumalabas sa bibig niya. Ang katawan niya ay nagpapanik, pero ang isip niya ay pilit na naghahanap ng paraan para makatakas. Nakakita siya ng kandila sa altar. Hinablot niya ito at itinapon sa kortina. Mabilis na kumalat ang apoy. Hagad na nagliyab ang tela. Ang liwanag mula sa apoy ay nagbigay ng kakaibang anino sa paligid. Isang hugis na hindi tao, hindi hayop. Sa loob ng lumalagablab na apoy, nakita niyang unti-unting nagdikit ang dalawang parte ng katawan ni Aling Cora. Pero hindi pa rin nawala ang wangis nitong halimaw. Ang mahabang kuko nito ay bumaloktot na parang matatalim na itak. Hindi niya alam kung paano, pero nagawa niyang tumakbo palabas. Sa wakas, bumigay ang pinto at nabuksan niya ito. Nang makalabas siya, isinara niya ulit ang pinto. Mula sa labas, kinalsuhan niya ito ng malaking kahoy na nadampot niya sa di kalayuan. Rinig pa niya ang malakas na paghampas ng halimaw na si Aling Cora sa loob. Pilit na binubuksan ang pinto, pero wala na siyang nagawa dahil halos matupok na ng apoy ang buong kabahayan. Hindi niya alam kung gaano siya kabilis tumakbo, pero hindi na niya inisip kung may humahabol pa sa kanya. Sa kanyang pandinig, narinig niya ang isang matinis na hiyaw mula sa loob ng bahay. Kasabay ng tunog ng lumiliyab na kahoy, ang sigaw na iyon ay tila nagsusumamo, nagagalit, na unti-unting nawala kasama ng bahay ng manananggal na si Aling Cora. Nagpatuloy sa pagtakbo si Buboy, hindi lumilingon, hindi humihinto, hanggang sa maramdaman niya ang init ng araw na unti-unting bumalot sa kanya. Nang sumikat ang araw, natagpuan si Buboy ng mga taga-baryo, nanginginig, sugatan at halos hindi makapagsalita. Ang bahay ni Aling Cora, ganap ng naabo. Maraming nagtanong, pero hindi niya agad nasabi ang buong kwento. Hanggang sa may lumapit na matandang lalaki, ang pinakamatandang residente sa baryo. Napailing ito at sinabing, "Matagal na dapat nangyari ito." Nalaman ni Buboy na si Aling Cora ay matagal nang pinaghihinalaang manananggal, pero walang makapagpatunay. Ang bahay na iyon ay naging pugad ng isang nilalang na kumakain ng laman ng tao. Pero ngayon, sa wakas, natapos na ang pananakot nito. Mula noon ay hindi na muling tinirhan ang lugar kung saan nakatayo ang bahay ni Aling Cora. At si Buboy, lumaking dala ang alaala ng gabing iyon. Ang gabing nakaharap niya ang isang tunay na manananggal.